Mapapabilis na ang iba't ibang financial transactions sa bansa matapos itong alisin sa tinaguriang dirty money list ng European Commission. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Tinanggal na ng European Commission ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang tinuturing na high risk sa money laundering at financial crimes. Sa huling desisyon na nilabas nito sa Brussels, sinabi ng executive body ng EU na kabilang ang Pilipinas sa nakapagpakita ng makabuluhang reforma laban sa dirty money at terrorism financing. Ang hakbang na ito na isang formal na pagkilala mula sa Europe ay inaasahang magdudulot ng direktang benepisyo sa ekonomiya, partikular sa banking sector dahil mababawasan ang mga requirement at cost para sa cross-border transactions na magdudulot ng mas malawak na access sa euro funding at mas mabilis na pagproseso ng mga foreign payment. Direktang makikinabang rin ang milyong-milyong OFW na nagpapadala ng pera mula Europe. The Philippines is being one of the top global remittance recipients in the world, and this move will actually help preserve and improve banking corridors between the EU and the Philippines, ensuring that our OFW sending money from Europe do not really face disruptions, delays, or even increased transaction costs. Pati ang mga e-wallet, payment gateway at online lending firm ay makakabawi sa negatibong reputasyong dala ng dating pagkakapasok sa dirty money list. Sa gitna ng positibong balita, tiniyak ng Securities and Exchange Commission na patuloy nitong palalalimin ang kampanya laban sa money laundering. I will leave no stone unturned for SEC to contribute what it should be contributing towards the on the AMLAC our program. Ganun lang naman yun. Everybody should do its job. As simple as that. Binigyang diin rin ni Lim ang mas patas at mas matibay na enforcement sa ilalim ng kanyang pamumuno. Enforcement should be the key rather than exemption from enforcement. For example, there are these exemptive reliefs from SEC rules. While the SEC has the power to grant exemptive relief, meaning to say exempt from the complying with the provisions, for me, the exemptive relief will be really the exception rather than the rule. It will be far. Sa panig ng Bangko Sentral, bagamat mahalagang hakbang na ito, may isa pang dapat abangan, ang ratifikasyon ng desisyon ng EU Parliament. Bukas pa rin ang mga ekonomista sa posibilidad ng relisting, lalo dahil sa ilang trigger kabilang ang rise ng AI-driven fraud at scams. Well, the relisting is always possible because of the evolving landscape of the financial market. Second, triggers could be POGO migrations or even the resurgence of POGO. There might be a regulatory loophole or return of illegal operators, especially those involved in illegal operations, money laundering, which can trigger or raise red flags among EU regulators. Dinagdag din ni Rivera ang unregulated cryptocurrency activities. Anya, kailangang mahigpit na bantayan ang mga virtual asset service provider dahil maaaring maging platform ito para sa illicit transactions. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.